And then, syempre, ayun yung pinakauna, and then maging worker, ministers, preachers, teachers, ano pa yung mga, ang daming title ngayon, hindi mo na alam kung ano eh. Di ba? Pero, ito pong good news. Siya ay worker or ministers needed not to be ashamed. Siya ay isang ministers or workman approved unto God. Okay, ngayon, the how. Ang aalamin natin is how. Yun po yung, kasi ang kailangan natin dito na palabasin itong approved unto God, a worker needed not to be ashamed. So, the how problem. So, doon sa verse na binasa natin, nandun yung method. Rightly dividing the word of truth. Yan po yung method. Okay? Na sa Greek word po dito, ay maikli lang yung Greek word. Ortho. Tomeo. So, yun yung method. Okay? Rightly dividing the word of truth. Ito po yung method para ma-solve yung problem na a workers approved unto God, a workers needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nakuha nyo? Nakita niyo po dyan sa likod? Okay? Rightly dividing the word of truth. Itong orthotomeo, actually comparing spiritual things with spiritual, or observing the differences. Sa secular meaning, ang orthotomeo ay cutting the straight line. Cutting the straight line. Dahil ito po ay isang engineering term. Ang word na orthotomeo ay isang engineering term, pero sa Bible, ito po ay comparing spiritual things with spiritual. Okay? Ayon sa, basahin natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 13. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things Alright. with spiritual. So, comparing spiritual things with spiritual. So, our goal, dahil sa Bible, di ba, ang daming teaching. So, our part is to study alin yung mga spiritual things na pinag-uusapan doon. Okay? So, comparing spiritual with spiritual, kasi sa Bible, mayroon pong mga comparison. Like for example, ito example ng mga comparison, the law and the grace. Familiar kayo sa topic na gano'n? Law and grace, the prophecy and mystery. Ayan. And then the kingdom gospel. Oh, kingdom gospel. And then yung grace gospel. So yun po yung example ng tinatawag na comparison. So sa Bible po may mga comparison. Comparing spiritual things with spiritual. Yun ang goal natin para magamit natin yung method when it comes of in understanding the scripture. Kasi hindi pwede na pagbuklatin natin yung Biblia, yun na agad. Hindi po. Kasi kung bakit kailangan natin na aralin with a method, dahil si Satan, ang ginagamit niya, Bible lang din. Di ba Word of God lang din ginagamit ni Satan? So, ibig sabihin, kung hindi tayo maingat pala sa paggamit ng Word ng Panginoon, na ang ina-assume natin na pinapakinggan tayo ng Panginoon. Pero hindi pala. Tama?
So, kailangan mayroon tayong method na i-adapt. Yung method na binanggit ni Apostle Paul kay Timothy. Alam niyo po, si Timothy, isa siyang teacher din. Isa siyang preacher under sa leadership ni Apostle Paul. During the time, si Timothy ay naka-encounter ng mga religious teachers or group at nais siyang i-deceive. So maraming deception during that time. How much more sa panahon natin ngayon? Mayroon bang deception? Yes. Ang deception kasi ngayon, hindi obvious. Bakit hindi obvious? Dahil ginagamit lang din ang Biblia to deceive. Tama? So using the Bible. Kaya, our goal, para ma-identify natin kung tayo ay, kung nasa estado ng deception or encouragement. Tama? Kasi Bible din ang ginagamit eh. So, kailangan lang ng method. Alright? So, orthotomeo, comparing spiritual things with spiritual. Bakit si Apostle Paul gumagamit ng term na parang engineer? Siya po ay tinaguri ang wise master builder. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Sige po. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. So, wise master builder. Sa original word, ang wise master builder ay architect. So, familiar kayo sa architect? Di ba mayroon silang dala-dalang blueprint? Yes. So, ibig sabihin, sa pag-aaral natin ay parang mayroong blueprint na ibinigay ng Panginoon kay Pablo, and then si Apostle Paul ay inirelay din sa atin. Nakuha niyo po? Kasi siya po yung nag-laid ng foundation, si Apostle Paul, kaya din tawag siyang a wise master builder. Sino po yung nag-laid ng foundation? Si Apostle Paul. And we are also considered a builder, pero building upon the foundation. Ang foundation, tapos na. Tama? Tayo din ay builder, pero sa ibabaw ng foundation. So, mayroon bang ibang blueprint na gagamitin aside sa blueprint na ginagamit ni Apostle Paul? Siyempre wala. Parehas. Ang material na ginamit, na-build ang foundation, parehas lang po. Kung ano yung teaching na ipinapangaral niya that time, yun lang din ang teaching na ipapangaral ngayon. Nakuha niyo yung point? Kasi yung blueprint, parehas. So, tinatawag siyang wise master builder, at tayo din tinatawag na builder. Ayon doon sa binasa natin. Ngayon, ito pong Bible natin, tinatawag na word of truth. Tama? From Genesis to Revelation. Halimbawa, mag-graph tayo. Ito yung Genesis. Tapos itong line, connecting line, papunta dito sa Revelation. Ito po yung Revelation, ha. Ang Bible natin ay mayroong 66 books, tama? From Genesis to Revelation. Yan po ay tinatawag na Word of Truth. Okay? Yan po ay tinatawag na Word of Truth. Pero ang Genesis to Revelation ay ito po ay na-divide into tatlong part. Dahil yung orthotomeo, ito po ay derived into the word diario. The word diario divided into parts. So ang word of truth na ito ay divided into parts. So mayroon pong part ang Bible natin na kailangan nating i-consider. Ngayon, anong part dito? Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verse 11 and 12. Wherefore we remember that ye, being in the time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel,
and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Alright. So, ang Time parts ay time pass. So, ang first part ay time pass. Then, punta naman tayo dito sa isang part. Ephesians chapter 2 verse 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Alright. So, nakita niya yung part na ito. But now. Then, dito naman tayo sa part na isa. Ephesians 2:7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Jesus Christ. Alright. So, ang Bible natin ay divided into parts. Tama? So, mayroong truth na ang pinag-uusapan ay past. Mayroong truth na pinag-uusapan ay now. At mayroon din sa hinaharap. Nakuha yung point? Ang tanong, yung time past but now ages to come ay parehas? Hindi. Parehas na truth, magkakaibang time. Nakuha? Kaya kung bakit kailangan natin na aralin ito para maging maingat tayo sa paggamit ng scripture. Actually, ang ano po ang goal po natin dito na magiging maingat tayo. Kasi pag hindi tayo maingat, katulad ng binanggit po natin, si Satanas ang ginagamit niya, Biblia lang din. Hindi naman siya ngayon nagpapakilala na Satanas talaga eh. Ang ginagamit lang din niya, Biblia, Word of God. Kasi ang i-deceive niya yung mga believers. So anong gagawin niya para ma-deceive yung believers? Magkunwari siya. Tignan niyo, bigyan ko ng verse. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11, 13 to 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Alright. Okay, 2 Corinthians 11, 13 to 15. Napansin niyo po, ang ginawa ni Satan, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transforming, into an angel of light. So, madali siyang makadeceive ngayon. Bakit? Karamihan po sa tao, hindi familiar sa Bible. Tama? So, kung ang deception gamit ang Bible, hindi po niya mamalayan na siya'y na-deceive. Kasi nga, ito sa binasa natin, siya po ay nag-transform into an angel of light. Nakuha? So, balik tayo dito sa part na ito muna tayo mag-focus bago dito. So, under the time pass, ang Gentiles na-mention yung Israel at saka Gentiles. So, dito po sa time pass, ang Gentiles at saka Israel, hindi po sila equal. Mayroon pong wall of partition. Okay? Mayroong tinatawag na middle wall of partition. Magkakasama ba ang Israel at saka Gentiles under the time pass? Hindi. Hindi po. Basahin natin ulit sa Ephesians 2:11 and 12. Sa verse 11, wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called circumcision. So, uncircumcision, ito po yung picture sa Gentiles. Circumcision, picture po ito sa Israel. Ano po ang description ng mga Gentiles sa time na yon? Ang sabi dito, ang sabi sa verse 12, at that time, the Gentiles were without Christ. So, ang mga Gentiles, ito po yung description. Without Christ. Tinatawag din na
aliens, strangers, No hope. or without God, no hope. No hope. Pero yung Israel, so sila po yung chosen, Peculiar. sila yung chosen people, Chosen nation. peculiar people, royal priesthood, holy nation. Ayan. At maraming description, covenant people, Yes. covenant Promise people. So, ito po ito yung ano ng Israel, description nila. Kung ang Bible natin ay time pass lang, ito yung description natin. Kung baga, mayroon tayong separate na direction. Kung baga, ang direction natin dito lang sa Lake of Fire. Fire. Bakit? Dahil wala nga tayong pag-asa. Di ba? Without hope. O, no hope without God, without Christ, strangers, aliens, Pagan. pagan. Ganun po yung direction natin kung ang Bible natin ay ang pinag-uusapan ay yung time pass. Nakuha? Hindi tayo part ng 12 tribes of Israel. Ang Israel po mayroong 12 tribes. So, outside the 12 tribes of Israel, ang tawag po Gentiles. At ang description ng mga Gentiles under this program, ito po tayo. Okay? Kaya kung magpa-backward po tayo, dumating ang ating Panginoong Hesus, ayan, dumating ang Panginoong Hesus, anong purpose niya nung siya ay dumating? Ang iligtas niya ang kaniyang bayan ayon sa Matthew chapter 1:21. And Diba? she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people Alright. from their sins. So under this time, ang Gentiles ba kasama sa Israel? Hindi. Sino ang kanyang bayan nung siya ay pumunta, si Jesus Christ? Israel. Ang Israel ang kanyang bayan. So iligtas niya ang kanyang bayan, hindi kasama yung Gentiles. Kasi ang bayan ng Panginoon sa time na ito ay ang Israel. Nakuha? Israel po ang kanyang bayan, yun po yung purpose niya. At isa pang purpose ay naparito upang maghahari sa Israel. Matthew chapter 2 verse 2. Saying, where is that is born King of the Jews? Hmm? For we have seen his star in the east, and care come to worship him. Alright, so siya po ay hinahanap King of na siya yung King of the Jews. Mayroon pang sinabi na pati Gentiles. Hindi. Siya ay naparito, iligtas ang kanyang bayan. Siya ay naparito upang maghari sa Israel. Kaya nga ang ipinapangaral dito ay tungkol sa kaharian. Tungkol sa kingdom. So Jesus Christ introducing the kingdom at ito po ay na-prophesy. So mayroon pong prophecy tungkol sa kingdom at ito po yung time na na-proclaim, kaya kingdom proclaim, dito po ang kingdom prophesied. So nung dumating si Jesus Christ, He was introducing the kingdom. Basahin natin sa Mateo 4:17. Mateo 4:17, ano ba yung gospel na ipinapangaral bago siya namatay? From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven Repent is for the at hand." kingdom. So kingdom ang issue. Nung dumating si Jesus Christ, ipinapangaral po ang kingdom. Ang tanong, sinong audience niya nung ipinapangaral ang kingdom? Israel. Yes, Israelites. Israelites. Sila po ang audience dahil sila ang matagal na nag-aantay ng king. Ito po ay prophesied according to Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin natin. Isaiah chapter 9 verse 6. Sige po. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Alright. Peace. So napansin niyo po, ito po yung fulfillment sa prophecy ni Isaiah. So may ano po yung prophecy na yun, dalawa, nahati po yan sa dalawa. Nung kanyang birth,
na-fulfill, pero yung kanyang government ay hindi pa. Okay? So, siya ay dumating, ulitin ko po, ang purpose, maghahari sa Israel. Ang purpose, iligtas niya ang bayang Israel. Another verse, Romans 16:8. Romans, 15:8. Yes. Sige po. Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. Alright. So, si Jesus Christ was a minister sa anong group? Israel. Circumcision referring to Israel. So, he was a minister of circumcision before his death. Ulitin ko po bago namatay si Kristo, ang mission niya sa Israel. Nakuha? Bago siya namatay, ang kanyang mission sa Israel. Ayon sa Romans 15:8, siya ay naparito at nagtuturo sa Israel to confirm the promises made unto the fathers. Dagdagan natin sa Matthew 24, 15:24. Sige, Mateo 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Di ba, yun yung sagot ng Panginoon, may lumapit sa kanyang hintel. Ang sagot niya, ako ay ipinadala lamang sa bayang Israel. Then, isa pa, sa kanyang ministry, pumili siya ng 12. 12 apostle. Bakit 12 ang kanyang pinili? Dahil mayroong 12 tribo. Bawat tribes mayroong tag-iisang apostle. So, nung siya dumating, ang pinili niya 12. Bakit po? Representing the 12 tribes of Israel. Yes. Basahin natin sa Mateo 10, 1. Sa ano na lang, sa 5 to 6 muna tayo. Tapos mamaya balik tayo sa 1, na ito'y binigyan sila ng authority. Sige po, Mateo 10, 5 to 6. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Alright. So the 12 apostles representing the Israel. Pinagbawalan sila sa pumunta saan? Bawal silang pumunta sa mga hintel. Sa halip, sila po'y pumunta sa bayang Israel. Nakuha niyo po? Ito before the death of Jesus Christ ito Hindi natin pinag-usapan yung ngayon muna. Kasi yung ngayon, after the death of Jesus Christ. Ang issue na pinag-uusapan natin, yung pinaka-mission ng ating Panginoon before His death ay ang Israel. Nakuha? More on Israel ang issue bago po siya namatay. Yun po ang kanyang mission. Nung pumili siya ng 12 apostles representing the 12 tribes of Israel. Kaya nga sabi ko kanina, kung ang Bible natin, ito lang ang pinag-usapan, wala tayo ngayon. Bakit wala tayo ngayon? Ito po yung description lang natin. Without God, without Christ, no hope, aliens, strangers. Nakuha niyo po? Ang purpose ng pangsinapa rito, iligtas ang kanyang bayan. Siya ay maghahari sa Israel. Nung pumili siya ng 12, ganun lang din po, iligtas ang Israel. Yun po ang purpose. Okay? Ang Panginoon ipinanganak habang ang batas ni Moses ay nag-operate. Okay, meron pong 613. So, Galatians 4:4. Sige po. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Alright, si Jesus Christ po ipinanganak, ano po? Under the law of Moses. So si Jesus Christ po ipinanganak under the law of Moses. Therefore, nung siya nag-ministry, yan din po ay, ano? Under the law. So pinag-uusapan pa rin yung law of Moses nung siya po ay nag-mission or nag-minister sa time na ito. Basahin po natin ang Mateo 5:17 to 18.
Think po. not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass one jot or one tittle, shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Napansin niyo po, nung siya'y naparito, ang sabi niya, think not that I am come to destroy the law. Ibig sabihin, nandoon yun. But, to fulfill. Hindi niya i-destroy, but to fulfill. Yan po yung mission, isang mission ng ating Panginoon na tuparin ang nakasaad sa kautusan at yung nakasaad sa mga propeta. He came to fulfill the law and the prophets. Kaya, dito po, nung dumating ang ating Panginoon, siya ay ipinanganak under the law of Moses. Okay? At saka yung batas na ito, kanino ibinigay? Kay Moses. Para kanino yung batas na yon na ibinigay ng Panginoon kay Moses? Yes, Israel. So punta ulit, babalik pa rin dito sa Israel. Ang tanong, under the time pass, ang Gentiles ba mayroong batas katulad ng Israel? Basahin natin ha. Romans chapter 2:14. For when the Gentiles which have not the law Mhm. do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Ayan. Ang Gentiles ayon sa binasa natin, mayroong batas katulad ng batas ng Israel? Wala. So ang Israel po, sila yung may batas. Ang Gentiles, gumagawa lang sila ayon sa naisip nila na maganda. Wait, Hanggang ngayon. okay? So, hindi po ganon na ang batas ni Moses ayon ang ikiklaim na batas ng mga Hintel hanggang ngayon. Bakit po? Ang batas napakalinaw na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa bayang Israel. Basahin ko ulit ha. For when the Gentiles which have not the law do by nature. Kumbaga ang ano lang sa kanila, yung law of conscience. Yung alam lang nila, ito'y tama. Oh, parang sila yung sila yung nagde-decide na ito yung tama, ito yung mali. Unlike sa time ni Moses ay mayroong nakasulat na pinagbabawal talaga. Okay? Basahin natin ha dito sa muna tayo, Exodus 19. Exodus 19 5 to 6. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the Children of Israel. Israel. Therefore, ang batas na ito ay ibinigay ng Panginoon kay Moses sa children of Israel. Hindi sila ng Pilipino. Oh. O, di ba? Kaya kung bakit natin pag-aralan. Dahil may mga nagkiklaim na sila ay followers doon sa batas ni Moses. Alamin natin mamaya kung yun pa ba ay accepted hanggang ngayon. Okay? So, ito po yung batas ng Panginoon na ibinigay kay Moses para sa bayang Israel. Okay? At sa batas na ito, isa sa batas nila yung regarding worship, yung 7th day. Diba yung worship nila, yung sa pangpitong araw? Ito yung tinatawag na rest day. Okay, so pangpitong araw, ang Israel, sila po ay mag-rest. Kung mayroon silang gagawin, mayroon pong mangyayari. Tama? Mamamatay po sila kung sa araw na yon na hiningi ng Panginoon or ni-record ng Panginoon
ay kung sila ay mag-perform, sila po ay mamamatay. Basahin natin ha. Dito tayo sa Exodus 20. Dito po sa 10. Sige po, sa 8 to 10 na lang. 8 to 10. Exodus. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maid servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Alright, napansin niyo po ang rest day nila nasa araw. Okay, sa time ni Moses, ang rest day nasa araw. Sa time ni Jesus Christ ba, ay nasa araw pa rin ba ang rest day? Hindi. Ang rest day naman dito na kay Christ. Hindi. Okay, ano muna natin yun ha, kasi under the law of Moses kasi yan. At dito po, even the Lord Jesus Christ ay under the law, under the operation of the law, pero siya ang Lord of the Sabbath. Hindi siya under ng Sabbath, siya mismo yung Lord. So itong seventh day representing the Lord Jesus Christ na pag lumapit sa kanya, maniwala sa kanya, ay ang rest hindi na sa araw. Okay, kaya burahin na natin yung rest na ito. Kundi, ang rest na kay Christ. Basahin natin yung Mateo 11:28 to 30. Sige po. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden Alright. is light. So dito po, pag ang isang tao ay lumapit sa Panginoon, makakasumpong ng rest. Under the time of Moses, kung kanilang i-observe ang 7th day, makakasumpong sila ng Grace. rest. Dito sa dalawa, during the time of Moses at ni Christ, ano yung mas madali kung tutuusin? Kay Christ, no? Pero, ang condition, maniwala sa gospel. Kasi hindi pwedeng lumapit agad sila na hindi maniniwala. So mayroon pong gospel silang paniniwalaan, hindi ini-introduce yung itong 630 na dapat nilang i-perform, kundi maniwala sa gospel at sila'y makakasumpong ng Grace. rest sa time na ito. Okay? So sa law of Moses, alam niyo po ito ay matindi, mabigat kung tutusin, kasi even Israel, hindi nila nagawa na ang batas na ito para sa kanila. Wala pong nakakagawa na kung saan ang batas na ito ay ibinigay ng Panginoon sa kanila. Kaya nga pag nasunod yan, ito nga yung maging description nila . Sila yung tinatawag na peculiar people. Sumunod sa batas. Royal priesthood, susundin nga nila yung batas. Holy nation, susundin nila yung ni-required. At magiging, righteous sila. Maging righteous sila, at sila din ay justified. Paano? By yung keeping the whole law. Magiging righteous sila, sila po ay ma-justified. Kaya nga, ang ganda ng description ng mga Israelites sa time na ito. Paano po sila maging righteous, paano sila ma-justified, dapat sumunod. Basahin natin sa Romans chapter 2:13. Romans 2:13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Oh, napansin niyo po? Ano yung justification sa kanila? Doers of the law. Doers of the law. Kailangan nilang gawin yung batas para sila'y ma-justify. Okay, yun po yung under the time pa. So, yun yung time ni Moses. Pagpa-backward pa tayo, Abraham. Pag-backward tayo kay Noah. And then kay
Edom. So, yan po, yung nakikita nyo dito, sila Edom, Noah, Abraham, Moses, at iba pa, yun ay under sa past program. So, under the past program, pwede bang yung teaching dyan, mga yan dadalhin sa now? Naku po, mayroon nga pong truth under the now program. Yun ang alamin natin. So, ito na po, nung dumating si Kristo, ang purpose sana, ganon, siya maghari, pero ang nangyari, hindi siya ni-recognize, siya po ay namatay. Pinatay daw. Okay? Ganon po ang nangyayari, hindi natupad na siya ay maghahari sa bayang Israel, kundi siya po ay namatay. Pero nangako din naman siya na siya ay mag-resurrect. Okay, nangako din siya na siya ay mag-resurrect. Then bago siya umakyat, Commission. mayroon siyang commission. Kinommission niya yung mga apostles dito sa Matthew 10. Ito yung unang commission. First commission. Going Okay? to the And then, ito yung second. Second commission. Sino po yon? Yung mga apostles. So, 12 apostles. Okay? Wala si Judas dan pero napalitan. So, ano natin, kompletong 12. Ayan. Sa Matthew 28:19, mayroon pong mission na sinasabi ang Panginoon bago siya umakyat. Dati, commission. ikinumission niyang 12 din, pero sa Israel lang. Pagdating sa Matthew 28:19, all nations. All nations. So, mas marami. Pangkaramihan. Pangkaramihan. Basahin po natin, Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end Diba? of the world. Napansin niyo po yung mas lumawak ang kanilang misyon. Dito po, ang mission nila, saan po? Israel lang. Sa Israel lang. Before his death o after his death? Before. Before his death. Bago siya namatay, ang mission nila ay sa Israel. Pero after the death of Jesus Christ, after his resurrection, ay mayroon ulit ibinigay ang Panginoon na mission. Ang mission, lahat puntahan. Nakuha nyo? All nations na eh. All nations. Nations, doon, dito, nation lang, nation Israel. Singular. Nation, Oo. nations. So pupuntahan nila, naku, lumawak yung kanilang mission. Okay? Lumawak. Ngayon, mayroon silang starting point bago sila pupunta sa mga lugar na na-mention. Ang starting point, basahin natin, Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come unto you, upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, Judea, and in Samaria, and Samaria, unto the outermost part of ay uttermost, yun yung mga Gentiles. Pero ang good news dyan, ang mga Gentiles kasama. Unlike before, na ang utos ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong pumunta sa mga Hintel. Ang puntahan niyo ang bayang Israel. Pero after his resurrection, ang good news po doon, na ang mga Gentiles ay Sama. kasama. Kasama na. Di ba? Kasama ang Gentiles. Inutusan yung mga apostles. Okay? I-start sila sa Jerusalem. Pero, ang requirements, mayroon silang dapat antayin. Kasi hindi sila makapunta sa iba't ibang nasyon kung wala yung banal na espiritu. Okay? Kaya nga sa Acts 2, ito yung fulfillment sa sinabi din ni Propeta Joel. Si Propeta Joel ang nag-mention at natupad dito po sa Acts 2. Kasi nga doon sa Acts 1:8, di ba, na mayroon silang antayin. Sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Sino po yung you?
Ng apostle. Yes, the apostles. Kaya nagiging nagiging effective na witnesses sila, yung mga apostles sa time na ito, nung na-receive nila ang Holy Spirit. Ito po yung nag-empower. So ito yung ascension ng Panginoon. Siya nag-ascend. Tapos, bumaba ang Espiritu dahil ito'y ipinangako ng Panginoon sa Israel. Kasi pag nandito pa ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay hindi bababa. So dapat siya munang umakyat. Ayon sa John 16:7. Sige po. John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Alright. Ano yung sabi niya? Pag nandito daw siya, ang Comforter darating? Hindi. Okay, hindi po darating. Sa Tagalog, basahin nyo. Yung verse 7. Sa John chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pagkaalis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit, kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Sino yung tinutukoy niya na comforter? Na kung nandirito siya, ang comforter ay hindi darating. So, kailangan muna niyang umalis. Doon po sa 14:26. Ano yung comforter na sinasabi dyan? But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Diba? Yung sabi niya, but the Comforter, which is the Holy Ghost, yung sinasabi ng ating Panginoon, na yung Comforter ay hindi darating kung ako'y nandirito, kailangan muna niyang umalis. Kaya sa Acts 2, yun po yung fulfillment. Diba? At ang good news, since na ang mission nila, all nations, ang dami pong na-convert. So, anong purpose doon nung bumaba ang Espiritu? Anong purpose? Basahin natin yung Acts 2, 1-5. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Alright, bakit kailangan nilang magsalita ng ibang wika? To all nations. Yes, ang mission nila malawak. All nation. Hindi pwede na all nation tapos ang dialect isa. Kaya dito hindi ni-required na magsalita sila ng maraming wika dahil ang mission nila isang group lang. Nation of Israel. Pero nung after the ascension of the Lord Jesus Christ, He commanded the apostles na mag-mission sila sa iba't ibang bansa. Pero teka, kailangan mo nang antayin ang Espiritu. Antayin ang Espiritu at yung Espiritu ang magtuturo sa inyo at magiging witnesses kayo, Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the Gentiles. Antayin nyo ang Espiritu. Ngayon, sa Acts 2 dumating ang Espiritu ayon sa propesiya ni Propeta Joel, at ang nangyari po, nakapagsalita sila ng wika ng iba't ibang nasyon. Bakit kailangan nila magsalita ng wika ng iba't ibang nasyon? Malawak. Dahil ang kanilang mission, all nations. Marami bang na-convert? Yes. Acts 2:41. Ilan ang na-convert sa isang araw? 3,000. Okay, Acts 2:41 and 27. 47. 47.
Then they Sige. that gladly received his were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Yea. 47. Praising God in having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be Wow. saved. 3,000 Wow. souls. Ano po, daily po ito. Daily. Okay? Daily. 3,000 ang na-convert. 3,000 ang na-convert daily. Wow, mayroon bang nangyayari ngayon? Wala. Ang Pentecost ba ay nangyayari hanggang ngayon na-convert daily 3,000? Wala. Kasi nga, ito po ay fulfillment, natapos na po. Kumbaga, sa propesya ni Joel na hanggang dito lang sa Acts 2 at hindi na nauulit. Ulitin ko po, ang Acts 2, minsan lang nangyayari. Bakit po? Dahil ito po ay fulfillment sa propesya ni Propeta Joel. Ang prophecy po, pag na-fulfill yun, hindi na uulitin. Nakuha niyo? So, ganun po ang nangyari. Ang daming convert, 3,000 daily. O, ilang residents ang Trinidad? O, kung mayroon bang 500,000? Trinidad? O, ipalagay natin, meron. Ngayon, yung 3,000 daily, i-times nyo sa one year. 90,000. Na-convert namin. So, 1 year, 90,000, i-times mo, sa 1 month, 90. I-times mo pa doon sa 1 year. 1.80 million. O, million na. Kumbaga, walang isang taon, ang buong Trinidad, convert na lahat. Kung hanggang ngayon, 3,000 pa rin ang convert. Tama? Pero hanggang ngayon, kahit tatlo nga kapitbahay, hindi mo nga ang hirap kausapin, di ba? Oh. Kasi nga, ang Acts 2, tapos na. Oh, yung iba nga pumupunta pa sa malayo para mag-share, yung malapit, hindi, di ba? Yun yung patunay na yung Acts 2 na ito ay nangyari during that time pero hindi na naulit. Bakit? Yun po ay fulfillment ng propesya. Kasi pag ganun po ay hanggang ngayon nangyayari, gusto natin yun. Okay? Gusto natin yun kung hanggang ngayon. Pero hindi. So, ang daming convert sa time na ito at hindi na po nagustuhan ng gobyerno ng Roma. So ano po ang solusyon na naisip ng Sanhedrin? Patayin ang mga Kristiyano, yung mga converts. At dito lumabas yung si Saul. Lumabas yung pangalang Saul na itong mga na-convert para mapigilan ang magiging maniniwala, papatay na lang ayon sa yung utos. Ayon sa utos. At ito si Saul, siya po yung instrument para patayin ang mga believers. Basahin natin yung Acts 8, 1-3. And Saul was consenting unto his death, and that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial, and made a great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Ano po ang nangyari? Pinipersecute. And Saul was consenting unto his death, and at the time, there was a great persecution against the church. So, pinipersecute ang mga believers sa time na ito, at ang nangunguna sa persecution ay si Saul. Si Saul ang pinaka utak ng persecution. Kaya dito po sa number 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Number 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house. Nag-house to house pa siya. Nag-house to house pa siya, pinupuntahan. Kung may natunugan siya na yung house na ito ay Kristiyano, puntahan niyo yun, papatayin niyo yun.
and hailing men and women, ano pong ginagawa? Committed them to prison. Nakuha niyo po? Ganon katindi. Sa time na ito, mabilis sana ang multiplication, pero hindi nagustuhan ng gobyerno. Kaya, para mapigilan, the only solution ay patayin ang mga Kristiyano, mga believers, mga followers. Pero ito po ang good news naman. Ito si Saul, nung pupunta sana doon sa Damascus, at may narinig siya na mayroong mga group of believers doon, ay gusto niyang puntahan. At along the way to Damascus, basahin natin, anong nangyari? Acts 9, 1-5. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against Alright, pricks. so ito po yung time. Anong purpose ni Saul? Bakit siya pupunta sa Damascus? Upang patayin ang mga mananampalataya. Yes, yun po ang kanyang gagawin. At nakarating ba siya doon? No. Hindi. Along the way, Na-convert. na-convert siya. So, nung na-convert siya, pupunta ba siya mag-persecute o pupunta siya para mag-preach? Pupunta para mag-preach. Hindi ba ang ganda nun? Amen. Instead na siya pumunta para mag-persecute, pumunta siya doon para mag-preach na lang. Along the way. Yes. So, ito po ay na-convert. Kaya, ang mission niya sa mga hintil. Good news, mga kapatid. Bakit? Ito po, mayroon na tayong teacher ng mga hintil. Kasi dito, sa pinag-uusapan natin, yung Israel lang. Si Saul, na persecutor, na convert, at maging preacher directly to the Gentiles. Nakuha niyo po? Basahin natin ha, sa Acts 9 ulit tayo, 15-16. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Alright, so, persecutor pa ba ang description sa kanya? No. Hindi na po. Siya ay isang preacher. Si Saul po, hindi na siya persecutor. Nung siya ay na-convert, siya po ay magtuturo na po sa mga hintel at kasama po ang mga Israel. So, ang mission niya, dalawa. Turuan ang Israel at turuan ang mga Gentiles. Hindi na po siya persecutor, kundi siya po ay preacher. So, pinalitan ang pangalan niya. Ginawang Paul. Dahil ang mission niya sa hintel. Ang Paul ay Gentile name. Good news po mga kapatid. Ang apostle natin, hindi yung 12, ang apostle natin ay si Pablo. Amen. Okay? Basahin natin ha. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle to the Gentiles, I magnify mine office. So si Apostle Paul, na dating Saul, na persecutor, siya po ang apostol ng mga hintel. Hindi po yung 12. Hindi po yung 12, dahil ang 12 ay para sa 12 tribes of Israel. Eh kung wala pala ito si Pablo, may apostol ang hintil? Wala. Walang apostol ang mga hintil without Apostle Paul. Dagdagan pa natin ha. 1 Timothy chapter 2 verse 7. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth in Christ, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. So, aside from siya yung apostle ng Gentiles, siya din ay teacher ng Gentiles, siya din po ay preacher ng
Gentiles. Si Apostle Paul. Dagdagan pa natin. 2 Timothy 1:11. Whereunto I am appointed preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Alright, so napakalinaw po, paulit-ulit na sinasabi na si Pablo ang apostol, teacher, preacher ng mga Gentiles. Ngayon, ang tanong, kung ang mga apostles ang ipinapangaral ay tungkol sa paghahari, ang tanong, parehas ba ang gospel na ini-introduce ni Pablo doon sa ini-introduce ng mga apostol? Hindi. Basahin natin ha, Acts 20:24. But none of the things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the Yes. grace of God. Ano po ang gospel na Grace. dala niya? Gospel of the grace of God. Ibig sabihin mga kapatid, ang gospel na para sa Israel ay the gospel kingdom, and then the law of Moses at yung iba pang mga na-mention, yun ay gospel under that program. Good news! Ang gospel po na inintroduce ng Panginoon kay Pablo, since siya yung apostle and teacher and preacher ng mga Gentiles, ang ibinigay po sa kanyang gospel ay grace. Yan ang ipapangaral natin. Grace gospel. Hindi. Pag dito ang ipapangaral nyo, sundin nyo lahat yung requirements. Ang daming requirements dyan, under the kingdom program, under the law program, ang dami pong requirements na dapat i-perform. Kaso lang, ang Gentiles hindi kasama doon sa requirements. Ang ni-require doon mga Israel, itong good news, nandito po tayo. Yes. Kaya ang Panginoon ay nag-open ng new program. Yung programa ng Israel ay temporaring nag-close. Nung binuksan ito, ang Panginoon nag-open ng new program. Nag-open siya ng new program. Na ang programang ito ay a program bago palikhain ang sanlibutan, kaso lang, ito po ay mystery. Basahin natin ha, Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world. Alright, so mayroon pong new program before the world began. A program which was kept secret since the world began. Kung ang programa ng Israel ay since the world, ang programa naman ng But Now program ay kept secret before the world. Nakuha? Magkaiba ba yung since the world and before the world? Yes. Yes, good news. Yan po yung programa na kung saan dito po tayo. So, yung programa ng Israel, ito po ay temporarily naputol. Kung baga, naka-temporary yung programa ng Israel nung pumasok po o inirebel po ang panibagong programa na kung saan na ang Israel and Gentiles dating hiwalay, pagdating po dito, ginawang iisang group. Ginawang one group. Ang Israel and Gentiles, hindi na po sila katulad noon under the time pass na mayroong wall of partition. Dito po, iisang group, inalis ang wall of partition. Basahin natin. Ephesians 2:14-15. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Mayroon pa bang wall of partition katulad sa time pass? Wala na. Inalis na po ang wall of partition, kaya ang Israel and Gentiles ginawang one group. Yes. Clear? Under the But Now program, wala na pong special people katulad ng dito po ng Israel. Sila po yung special people compared to the other nations. Sila po ang special, peculiar people. But now, hindi na po ganun. Ginawang isang grupo na lang
na ang gospel ay gospel of the grace of God, dito po sa isang group, Jews and Gentiles alike, na ang gospel ay ang grace. Ano bang content ng gospel na ito? 1 Corinthians 15. 15, 1 to 4. Sige po. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye kept in memory that I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Napansin niyo po, yun yung content ng grace. Yung kanyang finished work. Dito po sa kingdom, hindi ito ang content. Kaya pag i-present mo yung kingdom gospel, hindi mo ma-present ang finished work. Nakuha? Ang gospel of the grace of God, ang content nito, yung kanyang ginawa sa cross. Mahalaga po yung content. Hindi pwede na basta may mabasa lang sa Bible, sige lang, alamin lagi ano yung context. Alamin lagi para kanino yung context. Alamin kung ano yung nilalaman doon. Hindi pwedeng nasabihin, di bale, nasa Bible lang yan. Sige lang. Tandaan po natin, ang Bible natin na i-divide into 3 time. Mayroong time past, time but now, time ages to come. So hindi po ganon ang ating yung understanding na basta nasa Biblia. Tandaan po natin, under the time past, sino tayo? Paano kung ang verse gagamitin mo under the time past? Tapos sasabihin mo para sa akin. Hindi pwede po yon. Kasi nga, mayroong sinulatan. Sino bang apostol natin? Apostle Paul. Ilang books ang isinulat niya? 13 books. From Romans to Philemon. So kung si Apostle mayroong books, mayroon din silang books. Genesis to Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Hebrews to Revelation, yun po ay books na ang receiver Israel. Nakanyo? Kailangan po natin ang careful na pag-aaral at yung paggamit ng scripture. So, ang gospel na natanggap ni Apostle Paul, iba sa kanilang ipinapangaral. Tignan natin balik tayo sa Matthew 10. Matthew 10 verse 7. Ano yung ipinapangaral ng mga apostles sa time na ito? And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Ano yung gospel? Kingdom. The kingdom. Preaching the kingdom. Dito po, preaching the grace. Kaya nga ang salvation here ay grace. Ephesians 2. Yes. Ephesians 2. 8 hanggang 9. Yes. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself is the gift of God, not of works, lest anyone... Tayo ba ang nag-work para maligtas? Hindi. Ang Panginoon yung nag-work para maligtas. Ang part natin, maniwala. Unlike here, ang nag-perform para sila maligtas yung tao. Kaya nga dito ay PBA. Okay? PBA. Performance based acceptance. So under sa time na ito, kung halimbawa ang ipapangaral mo ay dito banda, sigurado i-required kang mag-perform para maligtas. Di ito na nga Ang Panginoon yung nag-perform para ang tao pag naniniwala siya ay maligtas. At pag maligtas ang tawag, body of Christ. Nakuha niyo? Kaya hindi po pwedeng maihalo itong law at saka yung grace. Kasi itong batas, ang tao yung mag-perform para sila'y maligtas. Kaya nga yung binasa natin kanina, paano sila ma-justified under the law? Doers of the law. I-perform yung batas. Dito po, ang justification freely by His grace. Magkaiba po yun. Ang justification under the But Now program, pag naniniwala sa finished work ng ating Panginoon, siya ay justified by the grace of God. Basahin natin Romans 5:1 and 2.
Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, Mhm. by whom also we have access by faith into His grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Alright, nakita niyo po ang justification, yung i-compare natin dito. I-compare natin saglit ha, kasi nga our goal ay comparing spiritual things with spiritual. Yes. Rightly dividing the word of truth. So, let's go back doon po sa Romans chapter 2 verse 13. Yes. Paano ma-justify ang mga tao under the law? For Sige not, po. for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law Yes. shall be justified. Sa justified. I-compare dito sa Romans 5. Balikan natin ang 1 and 2 kung doers of the law pa ba or Being sa paniniwala. justified by faith. Sige po, basahin natin ulit. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His Oh. grace. Kung kayo ang wherein we stand. pagpipiliin, alin dyan sa dalawa? Grace. Diba? Kasi pag nakita mo, wow, maniniwala dun sa finished work ng ating Panginoon, and then maranasan natin ang justification, unlike dito, kailangan mag-perform ang tao para maranasan ang justification. Di ba napakaganda? Okay? We are, kaya sabi ni Apostle Paul sa Romans 6:14, anong sabi naman? Romans For chapter sin shall not 6:14. dominion over you, for we are not under the law, but under the grace of God. Alright. For sin shall not have dominion over you. For what? You are not under the law, But under grace. but under grace. Ang law requires, ito po, performance-based acceptance. Sino pong nag-perform sa grace? Jesus. Ang Panginoon po ang nag-perform. Kaya ibinigay niya sa lahat ng naniniwala. Kaya ang salvation here ay totally by the grace of God. Ang Panginoon, nag-open siya ng panibagong programa na hindi related sa programa ng Israel. Kaya nga under the now program, Jews and Gentiles alike. Ibig sabihin, ang dalawang group na ito ay receiver ng grace gospel. Nakuha? Unlike before, under the time pass program, mayroon bang discrimination or distinction between Israel and Gentiles? Yes. Under the time pass program, ang Israel ang pinaka-concern. Kaya nga kung babasahin niyo ang Bible niyo, before the death of Jesus Christ, laging Israel ang issue. Kaya nga yung iba na yung ayaw na nilang magbasa dahil Israel na lang lagi yung nami-mention. Siyempre, kasi nga, yun yung programa eh. Under the time pass program, ang concern ay Israel dahil ang Israel, pag sila'y naligtas, sila po'y magiging blessing ng mga hintel. Yes. That time. Unlike here, nung ang Panginoon nag-open ng new program, inireveal niya kay Apostle Paul na kung saan ang revelation patungkol sa ginawa ni Kristo. Na sa ginawa ng Panginoon pala, itong Israel and Gentiles ay ginawang isang group kung maniniwala dito. Nagiging body of Christ. Jews and Gentiles alike. Basahin natin ang Romans 10:12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Mayroon bang distinction? No more. Walang distinction. Pero noon po, meron. Under the now program, wala na pong distinction. Pero paano magkakaroon ng distinction? Kung ipapangaral yung kingdom at saka yung law. Nakuha? Kung ito po ay dadalhin sa now program na teaching, sigurado magkaroon ng division. Nakuha? Kasi nga, ang batas ibinigay para sa Israel. Ang kingdom, ganun din, ibinigay para sa Israel. Kaya nga ang Panginoon dumating siya para maghari sa bayang Israel. Hindi lang natuloy, kanilang pinatay. Kaya ang Panginoon nag-open ng new program na ang pinag-usapang programa ay hindi related dito, kundi isang programa
bago palikhain ang sanlibutan, inireveal niya kay Apostle Paul, ito po yung tinatawag na the revelation of the mystery. Ayon sa Romans 16:25. Idagdag natin yung Ephesians chapter 3, 1-3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, Alright. I wrote afore in few. So, the revelation of the mystery. So, ito pong dispensation of the grace of God, ito po ay mystery. Under sa program na ito, under the time pass program, ang dispensation of the grace of God, it was, mystery. Kailan inireveal? Kailan inireveal? Kay Paul. Kay Apostle Paul. Ibig sabihin, before Apostle Paul, wala pa po ito. Ang programang ito, wala pa. Kaya, ang pinaka-focus ng mga 12 apostles, nung sila'y nag-mission, more on Israel. Nakuha? Amen. Madali lang unawain ang Bible. Wag lang paghahaluin. Hindi po kailangang paghahaluin para maging madali. Mas lalong mahirap. Hindi pwedeng maghalo ang the gospel of the grace of God and then the kingdom of God. The kingdom gospel or the law program under the now program. Okay? Dito po, kung paano maligtas ang isang mananampalataya maniwala sa ginawa ng Panginoon. Ano ang gospel pala natin ngayon? Grace. Ano yung content? Yes, His finished work. His death, burial, and resurrection. Ngayon, ano ang gospel na dapat na i-share para ang tao ay maibilang sa katawan ni Kristo? Yan, the gospel of the grace of God. Remember po, we are in this present time. We are in the now program. Na kung saan sa now program, ang Israel and Gentiles pinagsama. Ginawang isang group. Under the prophecy, mayroon bang ganong propesya ng Israel and Gentiles pagsamahin? Wala. Yun po ang mystery. Ang mystery doon, na ang Hintel at saka Israel ginawang isang grupo. At isa pang good news, di ba ang mga Gentiles dati walang pag-asa? Saan dapat sila pupunta? Lake of Fire. Ngayon po, papunta na po doon sa taas. Amen. Nagbago ang direksyon. Na ang mga Hintel dati walang pag-asa, walang Kristo, dapat pupunta sa Lake of Fire. Pero nung naniniwala sa gospel, the grace gospel, ang direction nila hindi na doon, kundi papunta na sa taas. Kaya ang tawag sa mga believers dito ay citizens in heaven. Philippians 3:20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus O, Christ. di ba our citizenship or conversation sa langit. Ang ating conversation or citizenship dito po sa langit, hindi po dito sa lupa. Okay? Our citizenship is in heaven. Paano po mag-change ang citizenship ng tao na magiging citizens in heaven? Paano? Grace. Maniwala. Dito po. Sa gospel of the grace of God, mag-change direction tayo. Amen. Ang tanong, kung ang kingdom ang paniniwalaan, siya ba ay sasabing grace believer? No. Hindi. Ang tawag doon, kingdom believer. Kasi ang gospel of the kingdom at gospel of grace, hindi parehas. Diba? Seek ye first the kingdom. Saan yun? Dito yun. Time fast. Okay? Kasi ang Israel, sila yung nagsik ng kingdom. Sila yung nagsisik ng kingdom dahil sila yung matagal nang nag-aantay ng kingdom, ng king at saka dominion. Nung dumating si Kristo, siya na sana yun, ni-reject, Pinatay. pinatay. Pero later on, ang Panginoon babalik para matupad ang propesya. So papaano po makakapunta ang mga believer doon sa pamagitan ng rapture or caught up in
1 Thessalonians. Yes. Chapter 4, 13 to 18. Ang tawag po dyan, yung very familiar, rapture. Sure. Okay, basahin po natin. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep, Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall Alright. we ever be So, with paano the makakapunta ang mga believers sa pamamagitan ng rapture? Okay, or caught up. Ayon sa 1 Thessalonians 4, 13 to 18. Sa pamamagitan ng ano po, caught up, ang katawan natin na panlupa ay papalitan ng katawang panlangit. langit. Glorified. Wow, ang tawag doon, glorified body. Pupunta po, lahat ng believers lang dito, hindi kasama dito ha. Kasi nga, ang programa nila, iba sa programa dito. Ang programa dito, earthly. Kaya nga ang Panginoon pumunta dito para i-establish yung earthly kingdom. Naka? Ang Panginoon na parito para i-establish yung kingdom dito sa earth. Mhm. Saan? Sa Jerusalem. Yes. Sa anong group of people? Sa Israel. Kasi yun po ang pangako ng Panginoon kay David. Yes. Kaya nga mayroong tinatawag Davidic Covenant. Kasi ang Davidic Covenant na ang Panginoon maghahari sa trono ni David magpakailanman. Amen. Saan yon? Sa langit, sa lupa? Sa lupa. Sa lupa. Kaya nga pagdating dito sa pinakadulo, ang Panginoon mag-create ng new heaven at saka new earth. Bakit po kailangan ng new earth? Dahil mayroong citizens here in earth, mayroon din citizens sa heaven pagdating sa future. Kaya nga nag-create siya ng new heaven, new earth. Sino po yung citizens sa heaven? Yung mga believers ngayon na citizens in heaven. Ang mga Israelites, sila po yung citizens dito sa earth. Kaya pagdating sa future, ang Panginoon mag-create ng new earth, yun po yung mag-exist eternity. Ngayon, ano ang gospel para sa earthly program? Kingdom. So kung gusto mong mag-exist dito, halimbawa gusto mo dito sa earth, kingdom. Kung gusto mo naman na pupunta sa heaven, ang gospel na paniniwalaan ay grace. Diba? Mayroon pong dalawang program. Kaya nga sa Genesis 1:1 pa lang, mayroon ng dalawang program. Ano po yung una doon? Heaven. Ano yung pangalawa? Earth. God created heaven and earth. Dahil mayroon siyang dalawang program na sa heavenly and then sa earthly. Ang heavenly ay mystery. Sa time na ito po ay mystery, and then inirevealed lang ng ating Panginoon nung nireject ang Messiah, inirevealed ng ating Panginoon kay Apostle Paul, kaya more on heavenly ang issue ngayon. Ako niya? Amen. More on heavenly. More on heavenly. Kaya ang blessings more on heavenly. Anong sabi sa Ephesians 1:3? Yes. Diba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual Bless us with all spiritual Heavenly. blessings in heavenly places. places. Magkaiba po yung earthly here. Bakit earthly? More on earthly, material, literal blessings. Dahil ang programa dito sa earth. Unlike here, more on spiritual. Kaya ano ang sabi ni Apostle Paul? Colossians po tayo, 3. 1 and 2. Colossians 3, 1 and 2. O 1 to 3 na lang. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above,
where Christ sitteth on the right hand of God. Hmm? Set your affection on things above, not on things on the earth. Ah? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Alright. So, set your affections on things above. More on heavenly, spiritual. Okay? Spiritual. Sa time na ito po, kung tayo ay body, ang mga believers ay tinatawag body of Christ, sino yung head? Christ ang head. Sa panahon natin ngayon, ang description ni Kristo, hindi katulad dito na siya ay king. Ang description po dito, si Kristo ay ulo ng iglesia. Yes. We are His body, Christ is the head. Colossians 1:18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have Alright. preeminence. Si Kristo po sa panahon natin ngayon, sa Now program, hindi ipinapangaral na siya ang king. Katulad ng ipinapangaral dito po na si Kristo ang hari pero pinatay. Ngayon po ang description, ang ipapangaral ngayon, si Kristo ang ulo ng iglesia. Tayo ang kanyang katawan, si Kristo ang ulo ng iglesia. Kailan po 'yon? Sa time pass ba o sabat now? Sabat now po. Kaya, anong sabi sa 1 Corinthians 2:16? Ano yung tayo ba ay The mind of Christ. mayroong mind of Christ? For who Yes, has we have known it. the mind of the Lord that he may instruct him? Hmm? But we have the mind of We have the mind of Christ. We are His body, Christ our head, the mind. We have the mind of Christ. Okay? Hindi po katulad sa programa dito mga kapatid. Kaya kailangan natin Yes. ma-recognize, ma-acknowledge para hindi maipaghalo ang teaching under sa time na ito, dadalhin dito sa new program. Ito po ay new program. Hindi po ito continuation sa programa dito kasi ang programa dito ay nag-stop temporary. Basahin natin. Punta tayo sa Romans 11. 11 to 13. Sige po. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. Hmm? But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more the fullness? For I speak to you, Gentiles, as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify Ito pang good news. Nung nag-stop temporary ang kanilang programa, di ba ang Israel ay nag-fall ang Israel, tama? Ang Israel po ay nag-fall or na-set aside. Ang kaligtasan na kanino daw? Gentiles. Nasa Gentiles, nung ang Israel ay nag-fall ang Israel, salvation is sent to the Gentiles. Gentiles. Yun po yung good news mga kapatid. Sa Now program, dahil nung inayawan ng Israel, ang offer ng Panginoon, ang kaligtasan, nasa Hintel. Sino ba ang Hintel? Outside the 12 tribes of Israel ay Gentiles. Kaya tayo, kung hindi kayo kasama sa 12 tribo ng Israel, Gentiles tayo. At good news po, sa time na ito, ang salvation nasa ating mga Hintel. Basahin natin ulit ha. Sa verse 11, I said then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather, through their fall, referring to Israel, salvation is come unto the Gentiles. Ang kaligtasan po mga kapatid, nasa atin. Pero ano ang gospel para maligtas? Grace. Baka sabi natin, yes, nasa atin yung kaligtasan ngayon, tapos ang ipinapangaral, yung kingdom. Ano yun? Ito po ang gospel natin. Ang gospel na nasa atin, ibinigay ng Panginoon na ayaw ng Israel na dati ang kaligtasan nasa kanila, pero ngayon ang kaligtasan ibinigay sa mga Hintil. Dagdagan natin ha, Acts 28:28. Acts 28:28, another verse na patunay na ang kaligtasan nasa atin ngayon. Be it known therefore unto you that the
salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Ano daw? Na kanino ang kaligtasan? Gentiles. Nasa Gentiles. Tayo ang mga Gentiles. Ang apostle natin si Apostle Paul, ang gospel natin ngayon na ibinigay namin kay Pablo ay ang gospel of grace na kung saan ang salvation nakasalalay dito. Pag ang gospel na ito hindi pinaniniwalaan, kahit mag-speculate ka na heaven pupuntahan mo, ang tatanong doon, anong gospel pinaniwalaan mo? Dapat ito po. Pag ang isasagot mo ito, hindi po panlangit na gospel yan. Kasi ang kingdom na ito i-establish dito sa earth. Naku ha? Yun yung purpose. Kaya nga ang Panginoon naparito upang iligtas ang Israel. Siya'y naparito upang maghari sa Israel. Tama? Amen. Inayawan nga siya. Pero in-offer ulit. Nung in-offer, ni-reject. Pinatay yung mga servant. Isa doon si Stephen. Pinatay. Ibig sabihin, ayaw nila. At yung time na yon, nationally, ang Israel, sila po ay na-set aside. Ang programa po nila, temporarily nag-stop. At ang Panginoon nag-open ng new program kay Apostle Paul. Yes, sa pamagitan niya. At good news, si Pablo ang apostol natin. At isa pang good news, bago mangyari ang rapture, ang bilang na titignan ng Panginoon, hindi bilang ng Israel, bilang ng mga hintel na nagiging miyembro sa katawan ni Kristo. Bago mag-close ang program. Romans 11:25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness is in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles O, be diba? come in. Pag nakumpleto na mabuo ang bilang ng mga hintel na magiging part sa katawan ni Kristo or lumapit sa Panginoon o maniwala sa gospel of the grace of God, doon lang po mangyari ang rapture. Amen. Ang tanong, mga hintel ba ngayon ng mga believers nagkakaisa? Hindi. Hindi. Kaya, ito pong good news, i-maintain natin yung pagkakaisa. Dahil kung may isa kang gospel, magkakaisa lahat. Pero kung lahat ang kinin mo na gospel, sa tanong nyo, magkakaisa ang believers? No. Hindi po. Pero pag maunawaan po ang programa ng Panginoon na inireveal niya kay Pablo, lahat tayo magkakaisa. Bakit po? Amen. Isa lang ang gospel ngayon papuntang langit. The gospel of the grace of God. Ang kaligtasan ngayon ay nasa atin, ibinigay. Na dati sa Israel, basahin natin, John 4:22, na ang kaligtasan nasa kanila, sa Jews. Ye worship ye know not what we know what we worship. For salvation, For salvation? is of the Jews. So, sa kanila po. Mm. Oh, bago pala napunta sa atin, ang salvation nasa kanila. O di good news para sa atin. Pero nakakalungkot mga kapatid, halos dito po kumukuha ng mga evidence, tapos sasabihin, i-apply natin ito mga kapatid dahil sinabi dito. Kailangan natin ng exegesis doon. Ano po yun? Consider po ang context. Sinong nagsasalita? Sinong kausap? Ano ang gospel na sinasabi? Kasama ba ang hintel o Israel lang? Yes. Nakuha niyo po? Alam niyo po, ang dali lang unawain ang Bible. Kailangan lang po ng method. Yes. Kasi ang goal natin ito, approve unto God. Ano bang gusto nating aralin? Yung approve unto God o yung hindi? Ang tanong, approve ba ng Panginoon na pag-aangkin natin yung turo para sa Israel? Hindi approve yun. Sa kanila nga yun eh. Yung sinasabi nga ng Panginoon ito, huwag kayong pumunta sa mga hintel. Sa halip, ang pupuntahan nyo ay ang bayang Israel. Ayon sa Matthew 10:5-6. Oh. Si Apostle Paul, nung hindi tinawag siya, may apostle ba ang hintel? Ulitin ko. Wala. Walang apostol. Ang mga hintel without apostle Paul. Nakuha niyo po? Ang destination ng mga believers ngayon sa langit na po, paano yung maiwan? So ito po, itong programang ito ay continuation ng programa ng Panginoon sa Israel. Ito po yung programa ng Panginoon sa Israel. Ito po yon. Pero nung inirebel ito,
Inireveal po ito, temporary lang naputol. Naputol yung programa. Then, pagdating ng rapture, ito po mag-close, itong naputol na program ng para sa Israel, idudugtong lang po. Ibig sabihin, pag nag-close ang program, ang kaligtasan balik sa Israel. Balik sa Israel. Ang programa, kung ano yung estado ng Hintil at Israel, dito po, magiging parehas. Babalik sa dati. Partition. Right, yeah. Middle. Right. Nakuha niyo po? Sa time na ito, ang dalawang group ginawang isa. Tama? Pero pag nangyari po, pag nagkaroon na ng rapture, na kumpleto na yung bilang ng mga Hintil, mag-close ang program, pupunta na sa langit ang mga believers ngayon, ang dating programang naputol ay idudugtong ulit, balik sa Israel yung program. O di ano, gospel? Siyempre, continuation, kingdom ulit. Kasi nga ang Panginoon maghahari sa kanila dahil bakit? Hindi nga natuloy na maghari ang Panginoon sa bayang Israel. So, pag nangyari po yung rapture, mag-close ang programang ito, yung programa ng Israel na hindi natuloy, ibabalik. So, ito po ay prophecy. Continuation ng prophecy. Ito din po ay prophecy. Ito po ay prophecy. Continuation ng prophecy. Sa prophecy po, bago bumalik ang Panginoon, maghahari sa Israel. Ito, babalik ulit sa Israel na, kasi ito lang yung panahon natin. Babalik ulit sa Israel ang issue. Babalik sa Israel ang kaligtasan na nasa atin ngayon, ibabalik sa kanila ayon sa Romans 11:26 to 27. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, which I shall take away their sins. So, ano daw ang kaligtasan ay nasa Israel. Na-mention ulit ang Israel. Doon sa binasa natin, that the salvation, di ba sa verse, nasa sent to the Gentiles. Pag nakumpleto ang bilang ng Hintil, pupunta na po sa langit yung mga believing Gentiles, o yung body of Christ, ang salvation ibabalik sa Israel. Kaya dito sa verse 26, di ba 25 kanina, na-mention na pag nakumpleto ang bilang ng mga Hintil na lumapit sa Panginoon, mag-rapture na po. Then, balik sa Israel, sa verse 26-27, kaya nga ang sabi dito, and so all Israel shall be saved. Balik sa Israel yung salvation. E paano mga Gentiles? Babalik sa dating description. Nakani po? Babalik sa dating description, pag after the rapture, yung mga Gentiles and Israel, hindi ulit sila magkasama. Hiwalay ulit, katulad ng dati. Nakwa? Ito lang po. Sa time lang po natin, sa time ng grace program, pinagsama yung dalawang group. At ang gospel, ito po, hindi yung ito. Kingdom. Nakwa? Basahin ko lang ulit ha. And so, all Israel shall be saved as it is written. Kasi nakasulat na po yan. Dito, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer and shall turn away ungodliness from Jacob. Ibig sabihin po, pagdating dito, ay ang gagawin ng Panginoon, yung kanilang kasalanan, okay, hindi na alalahanin. Para sila'y maligtas, kaya pagdating sa time na ito, ang kasalanan ng Israel ay burahin o erase or kalimutan ng Panginoon. Kaya sabi niya dito sa verse 27, sa verse 26, and shall turn away ungodliness from Jacob. The word Jacob is referring to Israel. Then sa verse 27, for this is my covenant unto them when I shall take away, tignan nyo, when I shall take away their sins. So pagdating ng Panginoon, halimbawa, ito yung second coming, i-establish niya yung kingdom, at maghahari siya dito sa mga Israel,
Ano po ang sinabi dito sa verse 27? This is my covenant unto them, Israel. When I shall take away their sins. Anong gagawin ng Panginoon sa kasalanan ng Israel? Atin na. Alisin. Take away. Sa kanila po yun. Ito po yung New Covenant. 1,000 years. Ito po yung New Covenant. Kaya pagbalik ng Panginoon, New Covenant. Nung nandito siya, under sa Old Covenant. Ang New Covenant, pag bumalik siya. New Testament. Doon po i-establish yun, at yung kasalanan ng Israel, pag naghahari ang Panginoon, anong gagawin? Kalimutan na. Take away their sins. Another verse ha? Idagdag natin. Dito po sa Acts chapter 3:19. Sulat niyo lang yung mga verses natin. Acts chapter 3:19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So kaninong sins na i-blotted out? Sa Israel. Dito po yan mangyayari. Dito po mangyayari yan. Sa pagbabalik ng Panginoon, ito po yung second coming. Second coming at rapture, hindi parehas. Second coming, nasaan ba yung first coming ni Kristo? Nung siya ay ipinanganak. Ito po yung second coming niya. Ang rapture, hindi kasama kasi nga yan ay mystery. Yes. Yun po ay mystery, itong rapture. Kaya ang mga believers, yung aakyat. May mga propeta ba na i-describe ito na ang mga believers aakyat sa langit? Wala. Pero may ang mga propeta, nakita nila na ang bababa dito sa lupa. Basahin niyo po, Zechariah 14, verse 4. 14:4. And his feet shall stand O, in diba? that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Nakita niyo, bababa mismo sa lupa. Yun yung second coming. Kung sa first coming, umapak siya mismo sa lupa, dapat ang second coming, ganun din. Nung nakita nila na umakyat ang Panginoon, anong sabi ng, may nagsabi sa mga disciples, nakatingala sila, na ang Panginoon na umakyat, yun din makikita niyo sa kanyang pagbabalik. Acts 1:11. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like So, manner parehas. as ye have seen him go into heaven. Kung nakita nilang umakyat, pagbaba, makikita din. Ang rapture, hindi. In a twinkling of an eye. Magkaiba po ang twinkling of an eye. Tapos yung dito, nakikita nila mismo na ang Panginoon bababa. Sa rapture, hindi. Isang kisap mata. Wala na. Walang ano po. Doon nakikita. Yun po yung programa ng prophecy. Hindi tayo part doon sa programa ng prophecy. We are under the mystery revealed program. Nakuha niyo po? Alam niyo po sa prophecy, after the rapture, alam niyo, 7 years na lang ang kulang. Ang prophecy po, 7 years na lang. Si Daniel, nag-prophesy si Daniel ng 490 years. Ang prophecy ni Daniel. Kaso lang, ang 490 hindi na kumpleto. Pero ang propesya ni Daniel, sa Daniel chapter 9, 490 ang Panginoon babalik. Ibig sabihin, pag bumalik ang Panginoon dito, 490 years na po yun. 490 years, babalik ang Panginoon. So, ang nangyari, hindi po nakumplento ang 490 dahil nung namatay siya, 483 years. Ilan ang kulang? 7 years. Ito po yun. 7 Great Tribulation. Yung 7 years, yun yung kulang pa to complete the 490 ayon sa prophecy ni Daniel. Ang 7 years ngayon, nabawasan, hindi? Hindi pa. Hindi, kasi wala pang rapture.
Pag nangyari yung rapture, yung 7 years, i-plus po doon sa 483, magbilang na lang po ng ilang taon, ang Panginoon babalik. Pero hindi po yan kasama sa Mystery. dispensation of grace. Okay. Ilang taon na ngayon? 2024. O di tapos na kung 7 years. Kung isama mo dito. Sobra na. Eh ito, ilang years maghahari ang Panginoon ayon sa prophecy? 1,000. O di tapos na rin. Ulitin ko po, ang programang ito hindi connected sa prophecy. Ito yung prophecy since the world, ayon sa Acts 3:21. Basahin natin ha. Yes. Acts 3:21. Ito po yung ang prophecy since the world. Ang mystery po kept secret before the world. Before the world. So, ito yung prophecy. Basahin natin, Acts 3:21. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets Since the world began. Magkaiba ang since the world Sabi- sa kept secret before the world. Ito pong programang ito, before the world, mayroon na. Pero, mystery lang. Kailan inireveal? Kay Pablo. Ibig sabihin, nung wala si Apostle Paul, Wala. Nakatago pa. nakatago pa yan. At kung ito ay nakatago pa, halimbawa, ang programa ng Panginoon sa Israel lang. Kaya nga ang description sa atin, sa time na ito, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, at ito lang yung pupuntahan sana. Pang impyerno. By the grace of God, inireveal ito, at ang gospel, yung ginawa ni Kristo, pag sino ang maniniwala, maging part sa body of Christ, ang citizenship na bago. Citizens sa langit na lahat. Lahat ng naniniwala sa gospel of grace. Katulad ng binanggit nga natin, paano? Gusto sa langit, pero ang gospel ay kingdom. Wala din, useless. Sayang yung time. Pastor, may verification kami sa kaya, no? Pastor, ay, para question na, no? So, Pastor,